So ngayon gagawa tayo ng kilayin o yung kapampangan na kilawin. Meron tayo ditong atay, binabad na natin sa suka. Then meron tayong pork broth. Yung iba hindi gumagamit nito pero ako gumagamit ako ng pork broth para mas masarap. Ginawa ko ito matagal na. Nasa freezer lang, nakastock. So meron tayong luya, laurel at saka paminta at pamintang buo. May pamintang durog, bawang, sili, dahon ng sibuyas. Tapos ito yung pinakuluan natin na tawag nito na baga or ito lungs ng karne. Yung iba hindi ito pinapakuluan, diretso. Ako din ay pinapakuluan ko to kasi ayoko yung malansa. Tapos may sibuyas tayo, yung karne na marinate natin. And usually sa kilayin hindi siya naglalagay ng mais, pero ako meron kasing may certain sweetness yung sweet corn na mais. Pag nahahalo siya sa suka, mas bumabango at sumasarap yung ulam. So gawa na tayo. Pag medyo translucent na, pwede na natin ilagay yung bawang natin. Huwag niyong tutustahin yung bawang ha, kasi may tendency sa pumait. So anyway, matutunaw naman yan pag ilagay na natin sa bawang. Kasi yung nagba-brown talaga, may tendency pumait yung lasa. Pag sa tingin ninyo okay na, pwede na ninyo ilagay itong pinakuluan natin na baga. Ihahalo lang natin para magisa siya. So ayan, tinimplahan na natin, may asin. Meron na rin itong tawag dito, luyan dilaw. Ilagyan ko na rin ng betsin. Ngayon, lulutuin natin ito hanggang sa magputok-putok. Tatakpan lang natin ito. Okay. So ayan, narinig natin yung puputukan na. Malapit na itong maluto. Pero syempre hindi pa lutuan lahat. So kailangan pa natin ihalo-halo konti para maluto din yung iba. Ito yung ating ginisa na baga. Inango natin para hindi masunog. Then next natin magigisa tayo ng karneng baboy. So ayan, second batch to. Before natin ihalo yung baga, gisahin natin tong karneng baboy. So eto na, second batch natin, nagigisa tayo ng karneng baboy. Ang bango. Na-marinate na rin ito para sumiksik yung lasa. Kung nagmamadali kayo, at least 30 minutes yung marinating nyo. Pero mas maganda kung overnight or at least kahit mga 3 hours lang para sumiksik talaga yung lasa. Ngayon, nakikita nyo medyo kumukulo na. Pinapalambot na natin yung karne. So, ibababa natin yung apoy. Pero ako, ito yung time na ilalagay ko na yung mais, sweet corn ito. So, ayan, nakikita natin, nagsisimmer na yung karne. Unti-unti lumalambot na siya. Pero hindi pa siya yung tipong nagme-melt na sa bunganga mo. So, pwede na natin ihalo yung ating, tawag dito, ginisa kanina na baga. That way, paglambot nito, kasabay din ng paglambot nung tawag dito, nung karne natin. So, ayan, as you see, nilipat ko ng nilagyan kasi nahihirapan ako na pagmantikain siya. So, at yung palabasin yung juice niya. So, nilipat ko ng lalagyan. And nilagyan ko rin ng tanglad para mas babango. Now, ito na yung crucial part. Yung paglagay ng atay. Kasi, yung iba pag nagluto, yung atay nagiging parang buhangin or rubbery. So, ang atay lulutuin natin ng sandali lang. Hindi natin. So, ayan yung atay natin na binabad na sa suka. Diretso ko na to. Kasama na yung suka. Ayan, habang iluluto natin yung atay, pwede na natin ihalo itong tawag dito, dahon ng sibuyas. And tawag dito, from here, pwede na natin patayin itong kalan natin. Maluluto na yung atay natin dun sa init ng kanyang sauce. So, ayan na yung ating kilayin na nilagyan natin ng mais. So, dun sa curious kung anong lasa nito, maasim-asim na malinamnam, yun yung lasa niya na mas savory siya dahil sa laman loob na hinalo pati yung atay. So, yun lang. Bye!